MT Novel Story. Kabanata 921. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ito si Leihai, anong nilalang ang makakaligtas? Si Lu Chen ay labis na naguguluhan, ngunit ang distansya ay napakalayo upang makita ng malinaw kung anong uri ng nilalang ito. Ngunit isang bagay ang tiyak, iyon ay, bihira ang mga nilalang na makakaligtas sa kulog. Dahil ito ay isang bihirang item, nagpa siya si Lu Chen na kunin ito. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay, paano makaiwas sa mga kulog na iyon pagkatapos masira sa palanggana? Habang si Lu Chen ay nag-iisip ng paraan, isang malakas na hininga at isang sigaw ng galit ang nagmula sa likuran. Anak, hindi ka makakatakas, dapat kang mahuli ng masunurin. Nang marinig ito, natigilan si Lu Chen saglit. Ang malakas na tao na nagkaroon ng sakuna at napakaraming mabangis na hayop ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at naabutan pa siya. Napakabilis talaga. Walang oras si Lu Chen para isipin ito, at agad na dinala si Xiaoyou pabalik sa Chaos Orb, kinagat ang kanyang mga ngipin at sumugod sa Thunder Basin. Ang palanggana ay isang mina, kung ikaw ay tumuntong dito, ikaw ay lalamunan ng kulog kung saan-saan. Gayunpaman, ang kulog sa lupa ay hindi isang malaking banta. Iyon ang mga labi ng kulog na bumaba mula sa langit. Ang pinakamalaking banta ay ang malaking kulog na patuloy na bumabagsak mula sa langit. Hanggat siya ay tinamaan ng isang kulog kahit na ang pinakamaliit na kulog na may 10 talampakan, tinansya ni Lu Chen na siya ay sasabog sa lugar. Ang makamultong lugar na ito ay hindi pag-aari ng mga tao sa ibaba ng Heavenly Tribulation Realm. Kahit na ito ay ang Heavenly Tribulation Realm, depende ito sa kung anong antas ito. Kung hindi mo maabot ang Heavenly Tribulation Realm at ang Four Tribulations, hindi ka kailanman mangangahas na maging walang prinsipyo dito. Mayroong 5 kapigatian sa Heavenly Tribulation Realm. Sa bawat oras na dumaan ka sa isang sakuna, nalalampasan mo ang isang antas. Kapag ang Heavenly Tribulation Realm ay isang sakuna, oras na para tumawid sa sakuna, at ang bumaba mula sa langit ay isang kulog. Kung ito ay mabubuhay, ito ay lalampas sa ikalawang kalamidad ng Heavenly Tribulation Realm. At ang kulog na tumitawid sa ikalawang kalamidad sa Heavenly Tribulation Realm ay isang 10 talampakan na kulog, at ito ay aabot sa ikatlong kalamidad kung ito ay mabubuhay. Ang kulog ng 3 Tribulation Powerhouse na tumitawid sa Tribulation ay 100 talampakan. Ang kulog ng malakas na tao ng 4 na kapigatian na tumitawid sa kapigatian ay 1,000 talampakan. Ang kulog ng 5 Tribulations Powerhouse na tumitawid sa Tribulation ay 10,000 zang. Pagkatapos makaligtas sa dumadagandong na kalamidad, papasok ka sa kagalang-galang. Sa makatuwid, ang malakas lamang ng 4 na kapigatian ang malayang makapasok at makalabas sa Thunder Basin. Dahil, ang pinakamalaking kulog sa palanggana ay ang Baizang. At ang powerhouse ng 4 Tribulations ay nakaligtas na sa 100 zang Thunderbolt, at maaari nang makatiis sa 100 zang Thunderbolt. Putok. Sa palanggana, hindi mabilang na mga kulog ang bumaba na nagwasak sa lupa. Si Lu Chen ay umiwas sa kaliwa at kanan, iniwasan ang kulog na bumagsak mula sa langit, at tumakbo hanggang sa kailaliman ng palanggana. To be precise, tumakbo siya papunta sa kulog na nilalang na yon. Ngayong nakapasok na siya sa minahan, hindi lang ito kasing simple ng pagtakas sa kalaban. Paano niya maaabot ang kaayusan ng langit kung hindi niya mahuli ang kulog na nilalang na iyon? Ngunit sa oras na ito, ang malakas na lalaki na nagkaroon ng sakuna ay nakarating na sa gilid ng minahan, nakatingin sa palanggana sa harap niya, na may hindi mabilang na mga kulog na bumubuhos mula sa langit, ang kanyang puso ay nakaramdam ng pait. Hindi pa niya natatawid ang sakuna, kaya napadpad siya sa isang lugar na tatawid sa sakuna, at talagang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Siya ang rurok ng unang kalamidad, at talagang malalampasan niya ang kalamidad. Hanggat siya ay nakaligtas sa sakuna ng isang 10 talampakang kulog, matagumpay siyang makakausad sa ikalawang kalamidad. Ngunit ang pagtawid sa sakuna ay kailangan ding humanap ng magandang araw, muling magkarga ng iyong mga baterya, at gamitin ang pinakamahusay na estado upang matugunan ang pagnanakaw ng kulog, sa halip na maghanap ng lugar upang makatawid sa sakuna. Sa palanggana, mayroong 3 uri ng kulog, 1 talampakang kulog, 10 talampakan na kulog, at 100 talampakang kulog. At maaari lamang niyang tanggapin ang 1 talampakan ng kulog na siyang pinakamataas na limitasyon sa itaas. Kung makakaligtas siya, bubuo siya, at siya ay masisira.
Gayunpaman, ang mga kidlat ng 10 talampakan at 100 talampakan ay hindi ang antas na kaya niyang tiisin, at hindi siya dapat bumagsak sa kanya, kung hindi ay masisira ang kanyang katawan at espiritu. Para sa kanya, itong Thunder Basin ay mas panganib kaysa pagkakataon. Kung talagang hindi na kailangang isipin ito sa mga normal na oras, tiyak na hindi siya papasok. Maghanap ng isang tahimik na lugar mag-isa, magpatawag ng kulog, at dahan-daang tumawid sa kalamidad, hindi ba ito ay maganda? Ngunit nakatakas ang disipulong Zuan-Chen na iyon, ibang usapan iyon. Kinailangan niyang bawiin ang ulo ng Zuan-Chen disciple, kahit na mapatay si Zuan-Chen disciple sa pamamagitan ng kulog, papasok siya at kunin ang ulo. 8 yuan ang nang-ahas na pumasok sa Siantay, paanong walang dahilan para hindi ako makapasok sa Heavenly Tribulation Realm. At least, kung makatiis ako ng kulog, ang batang iyon ay matatapos sa isang suntok. Panipi. Ang malakas na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nagmamadaling pumasok, iniwasan ang bumabagsak na kulog habang hinahabol si Lu Chen. Bagamat malakas ang kulog dito, bulag itong bumaba mula sa langit. Hanggat mabilis kang mag-react, maiiwasan mo ito. Kung ito ay ang kulog na ipinatawag ni Dujia, kung gayon walang paraan upang maiwasan ito. Dahil, ang totoong kulog ang maglalak ng target. Nalaman din ni Lu Chen na hinahabol siya ng kabilang partido, kaya wala siyang pagpipilian kundi simulan ang Yuguangbo, at tumakbo ng may panganib laban sa hindi mabilang na mga Thunderbolts na bumaril ng walang mga panuntunan. At ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay nakipagsapalaran din, na humahabol sa kanya. Sa dumadagandong na palanggana, talagang nagsagawa ng life and death chase ang dalawa na sobrang exciting. Sa wakas, tumakbo si Lu Chen sa kailaliman ng palanggana, at sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang nilalang na thunder. Nagningning ang mga mata ni Lu Chen nang makita niya ang kulog na nilalang sa unang pagkakataon, at naramdaman niyang sulit ang lahat ng pakikipagsapalaran. Ito ay isang maliit na bata, ang kanyang katawan ay natatakpan ng kulog, at ito ay tumatalbog sa paligid, hindi natatakot sa kulog mula sa langit na tumama dito. At ang hitsura ng Cobb, tulad ni Xiaoyu, ay naging isang unicorn. Lei Qilin. Hindi katakataka na si Xiaoyu ay patuloy na nagpupumilit, ito pala ay naramdaman na ni Xiaoyu na may katulad na uri sa minahan, kaya hiniling niya sa kanya na pumasok at hulihin ito. Gaano kabihirang si Lei Qilin? Isa lang itong bihirang demigod na hayop. Ang bagay na ito ay dapat ibigay kay Mengyo. Tuwang-tuwa si Lu Chen, at agad na tumakbo patungo kay Lei Qilin, handang hulihin siya. Ang hindi inaasahan ni Lu Chen ay sumuko ang malakas na lalaki sa paghabol sa kanya at tumakbo patungo kay Lei Qilin, na mukhang gusto rin niyang hulihin si Lei Qilin. Hoy, hindi mo ba ako hinahabol? Paano mo binago ang iyong target? May prinsipyo ka ba? Tumakbo si Lu Chen, nagtanong, at umiwas sa kulog. Huhulihin ko muna si Lei Qilin, at pagkatapos ay hahabulin kita. Ang malakas na tao ng sakuna ay tumakbo rin at nagsalita. Nauna kong nakita si Lei Qilin, bakit kayo nag-aaway? Sabi ni Lu Chen. Kung susunggaban mo, sayo yan. Kung nakita mo, hindi kwenta. Tumawa ng malakas ang malakas na lalaki. You're not a Beastmaster, you want Lei Qilin to fuck you. Accidentally electrocute you, wow. Magiliw na payo ni Lu Chen. You are not a Beastmaster, so you are robang again. Hindi ka ba takot makuryent? Sabi ng malakas na lalaki. Likas akong lumalaban sa kuryente, at hindi ako kayang patayin ng isang Lei Qilin. Natagpuan ni Lu Chen ang isang random na dahilan, hindi siya dapat magkaroon ng natural na resistensya sa kuryente, ngunit mayroon siyang Chaos Orbs. I can resist a Thunderbolt for 10 feet. Lei Qilin only have that Thunderbolt on his body. It's not bad for me to scratch it. Imposibleng makuryent ako, sabi ulit ng malakas na lalaki. Sa totoo lang, kung hindi ka Beastmaster, walang silbi na hulihin si Lei Qilin, maaari kayang bigyan ka ni Lei Qilin ng kapangyarihang panlaban. Sabi ni Lu Chen. Siyempre, napakabata nitong si Lei Qilin, natatakot akong kakapanganak pa lang nito, basta't napapakain ng maayos, kapag lumaki na, siguradong magiging makapangyarihang tulong para sa akin. Tumawa ang malakas na tao mula sa kalamidad, kahit hindi ako Beastmaster, kaya ko pa rin magkaroon ng War Beast. Kabanata 922. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. I suggest you give up. Give it to me, I can give you benefits.
Seryosong sabi ni Lu Chen. Isang patay na tao ang nagsabi sa akin ng mga benepisyo, talagang tinatrato mo ang iyong sarili tulad ng isang berdeng sibuyas. Ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay tumingin kay Lu Chen na parang nakatingin sa isang patay, at sinabing may paghamak, hindi ko talaga maintindihan, hindi kita hinabol ngayon, sinamantala mo ang pagkakataong tumakas, baka ikaw maaaring mabuhay ng mas matagal, kailangan mong maghintay hanggang sa mahuli ko si Lei Qilin, papatayin ba kita muli? Huwag mong lagyan ng ginto ang mukha mo, pwede mo akong patayin, matagal mo na sana akong pinatay. Sinabi rin ni Lu Chen na may paghamak. Huwag mong isipin na kapag nag-practice ka ng footwork at tumakbo ng mabilis, hindi kita mapapatay. Ang malakas na tao mula sa kapahamakan ay sumangot ng malamig at sinabing, anong kaharian ka, anong kaharian ako? Ikaw ay aking pinupuntirya, ikaw ay mamamatay maya-maya, kahit gaano ka kabilis tumakbo. 4 na dragon ang lumalaban. Kahit na ganito ang ugali ng kabilang partido, huminto si Lu Chen sa pakikipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon, at direktang tinawag ang katawan ng labanan upang dagdagan ang kanyang lakas. Sa susunod na sandali, may hawak na asol na frostlong knife si Lu Chen. Bright weapon, gusto mo bang makipag-away sa akin? Sa pagtingin sa mahabang kutsilyo ni Lu Chen, ang malakas na tao mula sa kalamidad na iyon ay nagpakita ng kakaibang ngiti, maglakas loob ka bang kumuha ng mga metal na sandata sa gitna ng kulog, at magiging tagasipsip ka ng kidlat. Ang metal ay umaakit ng kulog, ito ay isang katotohanan na alam ng bawat bata, paanong hindi malalaman ni Lu Chen. Sa makatuwid, nais ni Lu Chen na pumatay ng mga tao bago pa maakit si Lei Ting. Patayin ang langit. Sa isang laslas, gumuho ang espasyo, nabasag ang kawalan, at nanginag ang lupa. Ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay sumugod na kay Lei Qilin, at malapit nang mahuli si Lei Qilin, ngunit hindi niya inaasahan na si Lu Chen ay hahampasin talaga siya ng isang espada, at ang kapangyarihan ng espada ay napakalakas kaya ito ay medyo nananakot, kaya kinailangan niyang buksan ang kanyang kamay para harangan ang talam. Boom! Ang talam ay naglaslas sa pulso, na gumawa ng isang malakas na putok na mas malakas kaysa sa isang kulog na sumabog sa lupa. Ang gilid ng talam ay hindi naputol ang lakas sa pulso, ngunit ang kapangyarihan ng talam ay hindi rin bumagsak. Gayunpaman, dahil ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay nagmamadaling lumaban, hindi niya nagawang bantayan ito, at natangay ng daan-daang metro ang layo ng kapangyarihan ng talam. Nasa Immortal Realm ka ba o sa Heavenly Tribulation Realm? Ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay nagtipon sa kanyang sarili, na nagpapakita ng isang parang multo na ekspresyon. Ang disipulong ito ni Zuan Chen ay 8 yuan lamang mula sa Siantay, ngunit ang kutsilyong kanyang nilaslas ay napakalakas na malabong taglay niya ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation Realm. Hindi man siya kayang patayin ng kutsilyong iyon, hindi na maisip na kaya siya nitong patayin. Masyadong tamad si Lu Chen na tumugon sa kabilang partido, at agad na uminom ng isang patak ng Spiritual Spirit Essence Liquid na inihanda niya bago ito isakripisyo ni Zhang Tian. Gayunpaman, gusto ni Lu Chen na bawiin ang kanyang saber at bumalik, ngunit huli na ang lahat. Bumaba ang isang thunderbolt na may lapad na 10 talampakan at agad na tumama sa mahabang saber ni Lan Shuang. Haha, kasalanan mo naman, hindi ba maganda ang pakiramdam ni Thunder? Ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay hindi napigil ang matawa, sa sobrang saya, ayos lang iyon, mas mabuti pang makuryent ka hanggang sa mamatay ako. Magpahinga ka na, ako na ang bahala sa ulo mo. Ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay tuwang-tuwa, ngunit hindi niya napansin na may isa pang kulog na may lapad na 10 talampakan ang nahulog mula sa langit, at ito ay nagkataong bumaril sa kanya. Isang matinis na sigaw ang kumalat sa buong Thunder Basin. Ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay naging isang electric man, at nabigla sa kulog kaya ang isang Buddha ay umakyat sa langit, at ang pangalawa ay umakyat sa kanyang katawan. Tumigil sa paghabol ang dalawa, at pareho silang tumayo at nagulat, ngunit walang nahulog. Ang isang 10 talampakan na kulog ay nasa saklaw ng isang malakas na tao na maaaring tumawid sa sakuna, ngunit ang saligan ay upang makaligtas dito. Sa katunayan, ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay walang pagpipilian. Hindi ito ang lugar kung saan siya ang nagkusa na tumawid sa sakuna. Ito ang lugar ng kulog. Kung hindi siya makalusot, makuryent ang kanyang katawan hanggang sa mamatay, at hindi makakatakas ang kanyang kaluluwa.
Kaya naman, napilitan siyang gamitin ang kanyang kung fu para makatawid sa sakuna, at kailangan niyang pagdaanan ito, kung hindi ay masisira ang kanyang katawan at espiritu. At hindi natamba si Lu Chen, hindi dahil mayroon siyang anti-electricity na pangangatawan, kundi dahil mayroon siyang Chaos Orb. Ang mga kulog na iyon ay pumasok sa kanyang katawan mula sa mahabang kutsilyo, ngunit bago nila tuluyang sirain ang kanyang mga tungkulin, sila ay sinipsip ng Chaos Orb. Kahit na si Lu Chen ay nakuryente ng husto, hindi siya nakuryente hanggang sa mamatay ng sabay-sabay. Higit pa rito, uminom lang siya ng likidong spirit essence, at mabilis na naayos ng kanyang malakas na sigla ang mga nasirang function. Hanggat nabitin ang kanyang hininga, hindi siya mamamatay. At isang malaking bilang ng kulog ang pumasok sa magulong globo, pinupuno ang buong magulong espasyo, at ang kulog ay nasa lahat ng dako. Bagamat hindi gaanong malakas ang kulog ng Chaos Orb, nagdulot pa rin ito ng maraming kaguluhan sa mga nilalang sa loob. Napasigaw si Xiaoyu mula sa electric shock, at ang unicorn armor sa kanyang katawan ay tumayo ng pira-piraso, na para bang ang kanyang armor ay sumabog. Si Wu Huleng, na gumagawa ng alchemy, ay naging electric fox. Ibinuka niya ang kanyang mga mata at bibig dahil sa takot, ngunit hindi man lang siya makasigaw. Ang pinakamasamang bagay ay hindi ang Xiaoyu at Firefox, kundi ang Qinglin Jiao na tinatamasa ang enerhiya sa Lingquan Pond. Ang lahat ng kakaibang isda na pinalaki ni Lu Chen sa Lingquan Pond ay kinain ng Qinglin Jiao, at ngayon ito ang nag-iisang overlord sa Lingquan Pond. Ang kulog ay pumasok sa Chaos Orb, at kumalat din sa Lingquan Pool, at ang mga tubig ng Lingquan na naglalaman ng malakas na enerhiya ay sobrang conductive. Ang Qinglin Jiao na natutulog sa tubig ay hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit nabigla sa mundo na may kaluluwang Jiao, at dumiretso sa asul na kalangitan. Hawakan ang damo, hawakan ang damo, hawakan ang damo. Ang Qinglin Jiao ay nabigla kaya tumayo ang mga balahibo nito, at lumabas ito sa tubig at patuloy na sumisigaw. Ito ba ay isang komportableng espasyo, o isang mapanlinlang na espasyo? Paano magkakaroon ng kulog at kidlat ng walang dahilan? Maaari ba akong manatili dito? Hindi, gusto kong tumakas sa bahay. Panipi, casual na sumigaw si Qinglin Jiao, ngunit naakit nito ang atensyon ni Lu Chen. Karaniwan, ang Jiao na ito ay nagtatago sa Lingquan Pond, at hindi alam ni Lu Chen ang kalagayan nito. Ngayong naubusan na si Jiao, napansin ni Lu Chen na nagbago ito dahil mas malakas ang aura nito kaysa dati. Qinglin Jiao, nabawi mo na ba ang iyong 10th level combat strength? Tanong ni Lu Chen. Anong niloloko mo? Ang ika-10 antas ay katumbas ng lakas ng pakikipaglaban ng kagalang-galang ng iyong lahi ng tao. Nakulong ako sa loob ng 10,000 taon. Napakadaling makabawi. Panipi. Laban sa pag-atake ng kulog, ang Qinglin Jiao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sa sakit, ngunit nagtanong pa rin, anak, pinasok mo ba ang mga kulog na ito? Bilasan mo, baka mabastos ako. Panipi. Ibaba mo ang ulo mo, inatake na ako. Kung gumaling ang iyong lakas sa pakikipaglaban, mas mabuting lumapit ka para tumulong, kung hindi ay magpapatuloy ang kulog. Sabi ni Lu Chen. Ano ang kaharian ng kalaban? Tanong ni Qinglin Jiao. Ang Heavenly Tribulation Realm ay isang sakuna lang. Sabi ni Lu Chen. Actually, nakaligtas din ako sa sakuna. Nakaligtas ako sa kulog at kulog. Maliit na bagay ito ng kulog, at mas malusog si Dian Dian. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Qinglin Jiao, at buong tapang niyang sinabi, anak, swertehin kita, alam. Si Lu Chen ay hindi rin nag-abala sa Qinglin Jiao. Ang Qinglin Jiao ay hindi nang ahas na lumaban, na nangangahulugan na ang lakas ng pakikipaglaban nito ay nasa ibaba pa rin sa ika-9 na antas, at hindi ito isang kalaban sa Heavenly Tribulation Realm. Inalis ni Lu Chen ang kanyang kamalayan, bumalik sa realidad, at nakita ang isang kulog na bumababa mula sa langit, muling tumama sa mahabang kutsilyo ni Lan Shuang, at patuloy na nabigla. Gusto ni Lu Chen na alisin ang Lan Shuang sword, ngunit hindi niya ito maitago. Ang espada ay ikinandado ni Thunder at naging sobrang nakakasipsip ng lightning body. Kabanata 923. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa pagsipsip ng Chaos Orb sa kulog, hindi mapatay ng kuryente si Lu Chen, ngunit ang pinsala ay palaging nandoon. Gayunpaman, si Lei Ting ay dumaan sa kanyang katawan, ang kanyang buong katawan ay namamanhid, at ang kanyang mga paggalaw ay mabagal, lubhang mapanganib.
Ito ay isang 10 talampakang kulog pababa at marami na ang mga kaguluhan. Kung dama po ang isang 10 talampakan na kulog kahit na hindi siya nadurage hanggang sa mamatay, maaaring hindi kayang suportahan ng kanyang pisikal na katawan ang ganoong kalakas na kulog na dumadaan sa kanyang katawan. Not to mention the Baizang Thunderbolt, kung tumama ang nakakatakot na Thunderbolt, hindi ba ito sesubog na lang gamit ang kutsilyo? Ang pinakamahalagang bagay ay ang malakas na tao doon ay tinamaan ng isang kulog at direktang dumaan sa kulog. Siya ay tumagal ng mahabang panahon at tila matagumpay na makapasa. Kapag ang taong iyon ay nagtagumpay sa pagtawid sa sakuna, siya ay magiging isang malakas na tao sa ikalawang sakuna, mas malakas at makakagalaw. Sa oras na iyon, kung siya ay patuloy na gugulatin ang lupa, ito ay tulad ng naghihintay na mamatay. Nang siya ay nalilito kung ano ang gagawin, ang maliit na si Lei Qilin ay tumakbo at umiling sa kanyang ulo at buntot kay Lu Chen, medyo nakakabigay puri, tulad ng isang tuta. Little Qilin, gusto mo ba ako? Dala ang sakit ng pagdaan ni Lei Ting sa kanyang katawan, dahan-daang yumuko si Lu Chen at tumingin sa masigla at magandang maliit na si Lei Qilin. Beep beep. Ang maliit na thunder na si Qilin ay nagpakawala ng hindi malinaw na alulong, at ibinagsak ang sarili sa isa sa mga paa ni Lu Chen, sinusubukang umakyat, hindi man lang natatakot sa agos ng kulog sa katawan ni Lu Chen. Gayunpaman, si Shaolei Qilin ay hindi sapat na malakas, kaya nahulog siya pagkatapos umakyat ng ilang beses. Pero hindi sumuko si Shaolei Qilin, nahulog at nahulog ulit, paulit-ulit na nahulog, umakyat ulit. Let me help you. Saglit na tinitigan ni Lu Chen si Little Lei Qilin, at biglang napagtanto, ngunit ang kanang kamay na humawak sa kutsilyo ay ikinandado ni Lei Ting, kaya kinailangan niyang iunat ang kanyang kaliwang kamay upang mahuli si Shaolei Qilin. Kaya lang, namamanhid ang katawan niya dahil sa agos ng kulog, at naunat ang kaliwang kamay niya na parang slow motion, kahit langgam ay hindi mahuli sa ganitong kabagal na bilis. Ngunit ang maliit na si Lei Qilin ay patuloy na gumagapang sa ilalim ng kanyang mga paa at hindi umaalis, na parang may hawak na isang nakapirming bagay, kaya't nasalon niya ito. Nahulaan na ni Lu Chen, bakit inakyat siya ni Little Lei Qilin. Natural, hindi dahil sa kagwapuhan niya, hindi rin sa makapangyarihang alindog, kundi dahil sa Chaos Orb sa katawan niya. Hindi mabilang na mga kulog ang Dam Alloy sa magulong globo, at ang magulong globo ay napilitang bumukas upang matanggap ang tuloy-tuloy na kulog. Ang Chaos Orb ang nabuksan, at may isang bagay sa loob na nakaakit kay Little Lei Qilin. Kung ano ito, walang duda na si Xiaoyu iyon. Ang Jade Unicorn ay isang banal na hayop, ang dalisay na linya ng dugo nito ay lubos na sinasamba ng parehong uri ng mga demigod na hayop, at kaakit-akit din ito sa parehong uri. Makikita ito mula sa huling pagpunta ko sa Beast Control Sect. Sa sandaling dumating ang Jade Unicorn, agad na tumakbo ang Fire Unicorn at Water Unicorn sa tabi ni Mangyo para pakiusapan. Ang maliit na Lei Qilin na ito ay isang demigod beast, at sinusubukan lang nitong tumakbo sa Chaos Pearl para makalapit sa Jade Qilin, para pasayahin ang purong dugo ng parehong uri ng God Beast, ito ay isang uri ng instinct. Sinundan ni Lu Chen ang buhay na maliit na si Lei Qilin, at dahan-daang lumipat patungo sa Chaos Orb sa dantian. Ilang beses itong huminga bago itinulak ang maliit na Lei Qilin sa Chaos Orb. Sa sandaling pumasok si Little Lei Qilin sa Chaos Orb, agad siyang tumakbo patungo kay Yu Qilin. At ang Chaos Orb ay puno ng kulog, si Xiaoyu ay nabigla hanggang sa puntong natulala, nakahiga sa lupa at iginala ang kanyang mga mata, paano niya malalaman na may darating na katulad na tao. Lumapit si Shaolei Qilin kay Xiaoyu, at dinilaan ang Qilin Armor sa katawan ni Xiaoyu, at ang kulog sa katawan ni Xiaoyu ay agad na dinilaan. Ha! Nawala ang kulog, at bumalik din si Xiaoyu sa kanyang kaluluwa. Agad siyang tumalikod at tumingin sa maliit na si Lei Qilin na patuloy na humahaplos dito na may nagtatakang ekspresyon. Pupunta ako, at dumating ang isang Thunder Unicorn, ang taong ito ay makakain ng kulog, ito ang kaaway ng kulog. Ang Qinglin Zhao, na sobrang asim dahil sa pagpapahirap ng kulog, ay agad na sumigaw, at lumipad patungo sa maliit na Lei Qilin, halika, halika, munting Lei Qilin, tulungan mo akong higupin ang kulog mula sa aking katawan. Nakita ni Shaolei Qilin na ang Qinglin Zhao ay mukhang mabangis, at hindi niya maiwasang lumiit sa likod ni Xiaoyu sa takot. Hoy! Munting Lei Qilin, magpakabait ka, huwag kang matakot,
halika rito at sabihin mo sa akin, huwag mo akong tingnang mabangis, ngunit sa totoo lang napakaamo ko. Ang Qinglin Zhao ay ngumisi na may malapad na bibig, sinusubukang magpanggap na mabait, ngunit sa katunayan ito ay mukhang mas mabangis. Kahit na ang lakas ng Qinglin Zhao ay mas mataas kaysa kay Xiaoyu, hindi natatakot si Xiaoyu na umasa ito sa dalisay na linya ng mga banal na hayop. Tumingin si Xiaoyu kay Qinglin Zhao, tumagilid ang kanyang ulo, nag-isip sandali, tila naisip na ang Qinglin Zhao ay isang war beast na banihag ni Lu Chen, at pati na rin ang kanyang sariling nakababatang kapatid, pagkatapos ay ipinihit ang kanyang ulo at yumuko kay Xiao Lei Qilin, na sumenyas. Xiao Lei Qilin na tumulong kay Qinglin Zhao. Hindi nang ahas si Xiao Lei Qilin na suwayan ang kalooban ni Xiaoyu, kaya nanginginig siyang nadulas, tumakbo palapit kay Qinglin Zhao at sinipsip ito. Nang sumunod na sandali, naramdaman ni Qinglin Zhao na nawala na ang kulog sa kanyang katawan, nawala ang sakit at siya, komportableng umungol sa lugar. Komportable. Oo, ang Firefox, na natatakpan ng kuryente, ay nasagasaan din, at labis na nabigla sa kulog, at nasagasaan na sumisigaw hanggang sa lahat, halatang humihingi ng tulong kay Xiao Lei Qilin. Iniunat ni Xiaoyu ang kanyang paa, itinuro ang Firefox, at inutusan si Xiao Lei Qilin na tumulong. Lumapit muli ang maliit na si Lei Qilin kay Firefox, at sinipsip ang kulog mula sa katawan ni Firefox. Noon lamang umungol sa ginhawa si Firefox, pagkatapos ay lumapit sa munting si Lei Qilin at hindi umalis, dahil sa takot na iwan ang tagapagligtas na ito ni Thunder, magkakaroon siya ng panibagong electric shock. Ito ay higit pa para sa Qinglin Zhao, na may napakalaking katawan na bumababa, sinusubukan pa rin itong lumapit, at tumangging umalis. Ngunit sa sandaling ito, may kakaibang puwersa na nag-iiba-iba sa Chaos Orb, at lahat ng mga kulog ay napawi, at iniwan nila ang Chaos Orb, nagmamadaling pataas na parang kulog na dragon. Ang Thunder Dragon ay sumugod sa paligid ng apat na martial veins, sinubukan itong patatagin, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi nito mahawakan ang kanyang mga paa, at umatras sa Chaos Orb, at nagkalat kung saan-saan, hindi na muling nagsasama-sama. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lu Chen na gustong samantalahin ng Chaos Orb ang pagkakataon na lumikha ng Thunder Dragon Vein. Sayang lang, sa hindi malamang dahilan, hindi naayos ang kulog at nabigo ang paggising ng martial art heiress ng Thunder Dragon. Sa sandaling iyon, dumudugo ang puso ni Lu Chen, at pakiramdam niya ay napakabigat ng pagkawala. Ang pagkakaroon ng isa pang martial art heiress ay napakahalaga sa kanya, kahit sa cultivation o combat power, ang improvement ay malaki. Sa isa pang martial art heiress, tataas ang kanyang kapangyarihan, at kaya niyang patayin ang makapangyarihang lalaking iyon sa isang suntok. Nang makitang nakuha niya ang martial pulse, ngunit nabigo itong gisingin ng walang dahilan, magiging multo si Lu Chen kung hindi siya nakakaramdam ng sakit. Ngunit ang sakit ng laman ay ang sakit ng laman, unahin natin ang pagluta sa agarang suliranin. Xiaoyu, hayaan mong sipsipin ng munting kulog kilin ang lahat ng kulog mula sa akin. Ang boses ni Lu Chen ay lumabas at napunta sa Chaos Orb. Nang walang sabi-sabi, inutusan ni Xiaoyu si Xiao Lei Qilin na magtrabaho, ganap na itinuring si Xiao Lei Qilin bilang isang nakababatang kapatid. Agad na ibinuka ng maliit na Lei Qilin ang maliit na bibig nito at sumipsip ng malakas, at lahat ng kulog sa Chaos Orb ay agad na sinipsip sa tiyan nito. Bukod dito, ang kulog sa katawan ni Lu Chen, pati na rin ang kulog sa mahabang kutsilyo ni Lan Shuang, ay agad ding hinigop ng maliit na Thunder Unicorn. Tawag! Naramdaman ni Lu Chen na lumuwag ang buong katawan niya, nawala ang pamamanhid, at hindi niya napigil ang magpakawala ng mahabang hininga. Kasaysayan. Tagabuo ng pamagat. Deep Mode. AI. Purple Utak. Vanna. Kabanata 924. Pangalan, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Dagdag patayin i-reset. Inilagay din ni Lu Chen ang mahabang kutsilyo ng Lan Shuang sa Chaos Orb sa unang pagkakataon, upang hindi na ito malantad sa labas. Kung hindi, ito ay magiging isang sobrang kumikidlat na katawan, at siya ay tatamaan ng kulog ng walang katapusan, at pagkatapos ay hindi na siya mabubuhay. Kaagad pagkatapos, umiwas si Lu Chen sa gilid, bahagyang umiwas sa bumabagsak na kulog. Humiwalay si Lu Chen sa pagkakandado ni Thunder, natural na ayaw niyang bitawan ang taong dumaranas ng kapigatian. Pero ang problema, wala na siyang paraan para patulan ang lalaking iyon.
At ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay napapaligiran ng napakaraming kulog at siya ay tumatakbo sa kanyang mga kakayahan upang suportahan siya. Hanggat tumagal siya hanggang mawala ang kulog, magtatagumpay siya. Anak, gusto mo bang patayin ako habang tumatawid ako sa kapahamakan? Nang makita si Lu Chen na papalapit, ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay hindi kinabahan, ngunit sinabing may pagkadismaya, bagaman ang kulog ay nadudurog sa akin, pinuprotektahan din ako nito. Hanggat inaatake mo ako, ang kulog sa aking katawan ang unang atakihin ka. Kung hindi ka mamatay, kailangan mong balatan ang balat mo. Inaamin ko, nakakagulo talaga. Tumango si Lu Chen habang iniinom ang 9-pattern spiritual chi pill. Uminom siya ng Spirit Essence Liquid at ang kanyang pisikal na stamina ay nakabawi, ngunit ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi pa nakakabawi. Tsaka, kalimutan mo na ang combat power mo, hindi sapat para banta ang buhay ko. Muling tumawa ang malakas na lalaki, kahit putulin mo ako ng kutsilyo, hindi mo ako mapapatay, ngunit nangangahas ka bang ilabas ang iyong kutsilyo at tamaan ng kidlat. Natatakot ako na sa sandaling hinugot mo ang iyong espada, ikaw ang pinuntirya ni Lei Ting. I really dare not. Patuloy na tumango si Lu Chen, direktang umamin. Kailangan kong sabihin na kamangha-mangha ka rin. Ikaw ay isang pangwalong antas na tao lamang sa Immortal Terrace, at magaling ka pagkatapos ng napakaraming bagyo. Maaari mo ring bawiin ang mahabang kutsilyo na talagang ikinagulat ko. Ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay may damdaming nagsabi, akala ko patay ka na, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay buhay at sumisipa. Ang tanging paliwanag ay ikaw ay ganoong klase ng Thunder Spirit Body. Salamat sa papuri, pero hindi talaga ako Thunder Spirit. Ngumiti si Lu Chen at matapat na sinabi. Wala akong pakialam kung tama ka o hindi, bibigyan kita ng pagpipilian, ibigay mo ang munting Lei Qilin, at hahayaan kitang mabuhay. Ang malakas na tao ng unang kalamidad ay may tusong tingin sa kanyang mga mata, at nagsabi, makikita mo rin na ang kulog sa aking katawan ay kumukupas, at ako ay malapit ng magtatagumpay sa paglampas sa kapigatian at papasok sa ikalawang kapahamakan. Kapag dumating na ang oras, darating, mamamatay ka ng walang lugar na. Mamamatay. Hindi naman ganoon ang kaso. Nakita mo kung gaano ka patay, kapag nagtagumpay ka sa pagtawid sa sakuna, ibigay ko man o hindi si Shaolei Qilin, mamamatay ako. May tinawanan si Lu Chen, ngunit hindi niya ito pinatay. Dahil, ang kabilang partido ay ganap na tiwala, at hindi natatakot sa sama ng loob. Napaka-eye-catching mo, nahulaan mo lahat, may future ka. Ang malakas na tao mula sa kalamidad na iyon ay tumawa ng malakas, at sinabi, sa totoo lang, ibigay mo man si Shaolei Qilin o hindi, pareho ang resulta. Kahit na hindi mo ito ibigay, papatayin kita, at maaari ko pa ring kunin. Malayo si Little Lei Qilin. Pero may mungkahi ako, ibigay mo si Little Lei Qilin, at mabibigyan kita ng magandang panahon, at hindi ka pahihirapan. Panipi, magaling ang mungkahi mo. Pagkatapos inumin ni Lu Chen ang huling tableta, binigyan niya ng thumbs up ang lalaki, ngunit nagbago ang paksa, sayang, ayoko pang mamatay, at ayaw kong ibigay kay Shaolei Qilin, ano ka tingin? Pagkatapos ay hihintayin mo akong matapos ang kapigatian, at pagkatapos ay pop unit ng mga piraso ng iyong laman, at pahirapan ka sa loob ng 3 araw at 3 gabi upang mamatay. Malupit na sabi ng malakas na lalaki. Kaya, para mailigtas ang buhay ko, hindi ko hahayaan na tapusin mo ang kapahamakan. Ngumiti si Lu Chen. Sa ganitong antas ng paglilinang, ganap na walang paraan upang pigilan ako sa pagdaan sa kapigatian. Sigurado ang malalakas sa sakuna na iyon. Hindi naman totoo yun. May ngiti sa mukha ni Lu Chen, may hawak siyang 3 mahabang espada sa kanyang kamay. Ito ang kanyang ekstrang espada, isang ordinaryong banal na espada, ang parehong uri ng espada na ibinigay kay Bai Chun, at mayroong isang grupo sa kanila sa interspatial ring. Ikaw ay, nagbago ang kutis ng malakas na lalaki sa sakuna na iyon, at isang nagbabantang premonition ang bumangon sa kanyang puso. Magdagdag ng ilang sangkap para sa iyo, gumawa ng Super Mind Absorber, tulungan kang makaligtas sa kalamidad at tulungan kang lumipad. Nakangiting inilagay ni Lu Chen ang 3 mahabang espada sa lupa, at nang bumitaw siya, ang mga dulo ng 3 espada ay sabay na tumagilid, nakasandal sa binti ng malakas na lalaki. Hindi.
Sa wakas ay napagtanto ng malakas na tao mula sa sakuna na iyon kung ano ang gustong gawin ni Lu Chen, ngunit napapalibutan siya ng kulog habang siya ay gumagalaw, ang kanyang buong katawan ay manhid at hindi makagalaw, hindi niya maiwasang magpakita ng takot. Sa susunod na sandali, ang kulog ay namuo sa kalangitan at nakalok sa tatlong mahabang espada. Malapit mo nang malagpasan ang kapigatian ng napakadali, at pakiramdam mo ay lumilipad ka, diretso sa asul na kalangitan. Ngumiti si Lu Chen, at mabilis na umatras ng 100 talampakan upang maiwasang mapalampas ng kulog. Pakiusap, lolo ang tawag ko sa iyo, alisin mo ang mahabang espada. Ang malakas na tao sa sakuna na iyon ay nagmamadaling humingi ng awa, halos naiihi sa takot. Ang tatlong mahabang espadang iyon ay maaaring makaakit ng tatlong kulog kahit na 10 talampakan ang haba ng mga ito, tiyak na papatayin siya nito. Isang kulog, tiniis niya ng husto, tatlo pa, paano siya makakaligtas? Hoy, kung gusto mong humingi ng awa, dapat kanina mo pa sinabi. Ayaw ko lang mapatay ang espada, pero huli na ang lahat, kita mo naman na bumaba ang kulog. Bamantong hininga si Lu Chen, ipinahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan. Ang malakas na tao ng sakuna ay tumangala, ang kanyang mukha ay naging bughaw kaagad, at siya ay umihi sa takot sa lugar. Dahil, ibinaba na ng langit ang tatlong kulog patungo sa kanya, 2 kulog na 1 talampakan ang haba, at 1 kulog na may haba na 10 talampakan, ang momentum ay magulong at lubhang. Nakakatakot. Boom! Ang tatlong kulog na iyon ay parang latigo ng kamatayan, na humahampas sa kanya ng marahas. Sumabog ang katawan ng malakas na lalaki sa sakuna na iyon, at hindi niya napigil ang mapasigaw sa kawalan ng pag-asa. Boom! Ang malakas na tao ay sumabog sa kalamidad na iyon, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, na walang naiwan na mga buto. Na-snap. Isang primordial spirit ang nakatakas, ngunit ito ay naapektuhan ng kulog na hindi nawala, at agad itong nabasag. Ang isang malakas na tao sa Heavenly Tribulation Realm ay nabigong tumawid sa kapigatian at nahulog kaagad. Tapos na, call it a day. Pinisil ni Lu Chen ang kanyang manggas, kinuha ang tatlong banal na espada, at agad na iniwasan ang mga ito. Bagamat ang tatlong banal na espada ay may ordinaryong kalidad at marami ang nasa kamay, ang mga ito ay mga banal na artifact na gawa sa fairy iron at hindi basta-basta masasayang. Umalis sa minefield, pumunta si Lu Chenfei sa kalangitan at maingat na isinulat ang lokasyon ng Thunder Basin. Ang lugar na ito ay ang pinakamahusay na lugar ng pagsasanay para sa Thunder Spirit Body, at ang rookie ay isang mahusay na Thunder Spirit Body. Kung hindi ka pupunta dito para magsanay ng husto, sayang ito. Kung wala ang humahabol na mga sundalo, hindi na kailangan pang tumakbo ni Lu Chen sa lupa. Malayang lumipad siya sa langit sa loob ng 3 araw at 3 gabi bago siya lumipad palabas sa malaking bulubunduking ito. Gayunpaman, hindi nakita ni Lu Chen ang kapatagan, ngunit isa pang malaking hanay ng bundok. Nagdilim ang mga mata ni Lu Chen, at nakaramdam siya ng pait, alam na lumilipad siya sa maling direksyon. Sa orihinal, lumipad siya sa silangan, ngunit lumipad siya ng kaunti, at lumipad sa hilagang silangan, at ang resulta ay isang pag-aaksaya ng oras. Ang lugar ng malalaking bundok na ito ay napakalaki, na may radius na 10-10 milyong milya, o kahit 10-10 milyong milya. Mayroon lamang malalalim na bundok at makakapal na kagubatan dito, at hindi magkakaroon ng mga sinaunang teleportasyon ng lungsod. Medyo nag-alinlangan si Lu Chen, dapat ba siyang lumipad pabalik o magpatuloy pasulong? Aabutin pa ng 3 araw at 3 gabi para lumipad pabalik, at hindi ko alam kung gaano katagal ang aabutin upang magpatuloy sa pasulong, marahil hindi gaano, marahil higit pa. Habang nagmumuni-muni, biglang natuklasan ni Lu Chen na mayroong isang partikular na mataas na bundok sa gitna ng malalaking bundok sa kanyang harapan. Ang baywang ng rurok ay nasa ulap na, at ang rurok ay hindi na makita. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Matapos makapasok sa mundo, naglakbay din si Lu Chen sa timog silangan at hilagang kanluran, at nakakita ng maraming bundok at bundok. Pero hindi pa ako nakakita ng ganito kataas na bundok. Ang gilid ng bundok ay nasa itaas lamang ng mga ulap, gaano kataas ang taluktok. Nagpasya si Lu Chen na tingnan, kaya lumipad siya sa bagong malaking bulubundukin, at lumipad patungo sa napakalaking tuktok ng bundok na iyon. Ang paglipad na ito ay tumagal ng isa pang 3 araw at 3 gabi, si Lu Chen ay halos tumama sa pader sa panghihinayang.
Kasi, parang napakalapit ng napakalaking bundok na iyon pero ang layo talaga. Nang nasa pwesto na si Lu Chenfei, napagtanto niyang nakarating na siya sa gitna ng malaking bulubunduking ito. Hindi ba siya magsisisi? Sa oras na ito, hindi ba masarap lumipad pabalik? Kung bumalik siya upang lumipad, maaaring nakahanap siya ng isang sinaunang lungsod sa oras na ito, pumasok sa hanay ng teleportasyon at bumalik sa sekta. Walang paraan dahil ito ay darating, ito ay magiging ligtas. Ang tuktok ng bundok na ito ay napakalaki na sumasaklaw sa isang lugar na hindi bababa sa 100,000 milya. Nakatayo sa paanan ng bundok at nakatingala, makikita mo lang ang makapal na ulap sa gilid ng bundok, ngunit hindi ang tuktok ng bundok. Nagpasya si Lu Chen na pumunta sa tuktok ng tuktok upang tingnan, ngunit natagpuan na ang bundok ay pinaghihigpitan at maaari lamang maglakad, hindi lumipad. Si Lu Chen ay walang oras para mag-isip ng husto, sinimulan niya ang yugwambo, at mabilis na tumakbo sa bundok, hindi huminto hanggang sa tuktok. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, tumakbo si Lu Chen sa gilid ng bundok, sa ilalim ng makapal na ulap, hindi na siya makatakbo. May kung anong kakaibang kapangyarihan dito na pumipigil sa kanya sa patuloy na pagtakbo. At ang layer ng ulap ay mayroon ding ilang uri ng kapangyarihan na humaharang sa kanyang paningin na ginagawang hindi niya mapasok ang layer ng ulap at makita ang sitwasyon sa itaas ng gilid ng bundok, lalo na ang tuktok. Hindi lang iyon, nalaman din ni Lu Chen na ito ay isang kakaibang bundok. May mga mabangis na hayop sa iba pang mga taluktok, ngunit ang bundok na ito ay napakalaki, ngunit wala ni isang mabangis na hayop, ni isang hayop. Ang bundok na ito ay tila bawal na lugar para sa mga mababangas na hayop. Ang tagal kong tumakbo dito dahil naakit ako sa bundok na ito. Hindi ba mawawala ng saysay kung hindi ako pumunta sa taas para tingnan? Si Lu Chen ay hindi nakipagkasundo, nag-iisip kung paano makakalusot sa mga ulap. Sa wakas, tinawag ni Lu Chen si Yan Longmei, sinusubukang hayaan si Yan Longmei na makalusot sa malalakas na ulap. Ang katawan ng Cloud Dragon Vein ay isang misteryosong dilaw na ulap na gas, na malapit na nauugnay sa ulap at ambon. Kung kahit ang Cloud Dragon Veins ay hindi makalusot sa cloud layer na ito, wala na siyang ibang paraan, at maaari na siyang umuwi, maghugas at matulog. Taas ulo. Tumaas ang ugat ng ulap ng dragon, at umalangaw-ngaw ang isang awit ng dragon sa kalangitan. Gumagala si Yon Longmai sa ilalim ng layer ng ulap, biglang tumagos sa makapal na layer ng ulap, at sumanib sa layer ng ulap na may ilang uri ng kapangyarihan ng hindi inaasahan. Hindi nagtagal, ang orihinal na tahimik na makapal na patong ng ulap ay biglang nagsimulang umikot ng marahas, na parang may gumagalaw sa loob. Matapos ang tungkol sa isa pang stick ng insenso, ang magulong ulap ay unti-unting huminahon at unti-unting nagbago. Ang makapal na layer ng ulap ay biglang namilipit at nagdeform, 4 na malalaking dragon claws ang lumitaw, at pagkatapos ay lumitaw ang isang dragon tail, at sa wakas sa pinakamakapal na bahagi ng cloud layer, ito ay dahan-daang naging ulo ng dragon. Pagkatapos, gumalaw ang buong layer ng ulap, at ito ay naging isang malaking dragon na ulap. Walang duda na ang Cloud Dragon Vein ni Lu Chen ang sumasakop sa isang higanting dragon na nabuo ng mga ulap. Ang layer ng ulap na may ilang uri ng lihim na kapangyarihan ay sa wakas ay natukoy na. Taas ulo. Ang malaking ulap na dragon ay nagtaas ng ulo at umungal, at ang marilag na dagendong ng dragon ay kumalat sa libu-libong milya, na pinatahimik ang lahat ng mga hayop. Pagkatapos, umalis sa bundok ang higanting ulap na dragon, pumailang lang sa langit, at dumiretso sa langit. Kung wala ang ulap, sa wakas ay nakita ni Lu Chen ang sitwasyon sa itaas ng tuktok ng bundok. Napakataas ng tuktok kaya isang maliit na itim na tuldok lang ang nakikita ko. Hindi ko alam kung ang rurok ay umabot sa langit. Ngunit ang mga ito ay hindi mahalaga, hanggat maaari kang tumakbo, maaari mong maabot ang tuktok. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nilapitan ni Lu Chen ang tuktok at nakita ang sitwasyon sa tuktok. Ang tuktok na iyon ay hindi katulad ng iba pang mga taluktok. Ang hugis ng iba pang mga taluktok ng bundok ay karaniwang natural na matalim. Ngunit ang tuktok na ito ay hindi ang tuktok, ngunit isang malaking bato. Napakalaki ng malaking bato na iyon na mayroon itong radius na libu-libong milya, tulad ng isang batong bundok na dumidiin sa tuktok ng tuktok. Ang kakaiba pa ay ang malaking bato ay hindi regular, at ang mga nakausling bahagi ay inukitan ng malalaking ibon. Ang inukit na ibon ay walang iba, kundi isang phoenix.
Mayroong 9 sa kanila na pumapalibot sa buong malaking bato sa iba't ibang direksyon. Ang bawat phoenix ay may sariling kulay, pula, dilaw, asul, berde, lila, orange, kayumanggi, itim at puti. 9 na kulay phoenix. Biglang may naisip si Lu Chen, at sinampal ang kanyang ulo. Ito ay Jufeng Mountain. Sa ilalim ng lungsod ng demonyo, ang matandang demonyo na namatay sa loob ng 10,000 taon, ang gawaing ibinigay sa kanya ay pumunta sa Jufeng Mountain, hanapin ang katawan ng Jiushan Phoenix, at ilagay ang Silent Fire Glazed Ball dito. Hindi ito gagawin ni Lu Chen para sa matandang demonyo, at hindi niya isinasapuso ang bagay na ito. Alam ng Diyos kung ang matandang demonyo ay nagbabalak laban sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito, hindi ko sinasadyang natagpuan ang isang tuktok ng bundok na inukit na may 9 na kulay na phoenix. Hindi ito Jufeng Mountain, anong uri ng bundok ito? Kahit na hindi alam ni Lu Chen kung paano tutulungan ang matandang demonyo sa gawaing ito, ngunit pagdating niya sa Jufeng Mountain, natural na gusto niyang umakyat at tingnan. Sino si Jiushan Phoenix? Ang halo ng korona sa ulo ng matandang demonyong iyon ay ang Demon Emperor. Nais ng Demon Emperor na ilagay ang Silent Fire Glazed Ball sa katawan ni Jiushan Phoenix, at halos mahulaan niya na ito ay para sirain ang katawan ni Jiushan Phoenix. Matagal nang patay ang isang demonyong emperador, ngunit hindi niya makakalimutang sirain ang katawan ni Jiushan Phoenix. May isip ng isa kung gaano kalakas ang Nine Heavens Phoenix na ito bago siya nabuhay. Nang marating niya ang ilalim ng malaking bato, walang daan palabas, kaya nakaakyat lamang si Lu Chen gamit ang kanyang mga kamay. Si Lu Chen ay may magandang antas ng paglilinang, at napakadali niyang umakyat. Hinawakan niya ang katawan ng bato gamit ang kanyang mga kamay, casual na gumapang sa ilalim ng malaking bato, at umakyat sa malaking bato. Nakatayo sa gilid ng malaking bato, ang sitwasyon sa itaas ng malaking bato ay makikita sa isang sulyap. Makinis ang malaking bato, at walang iba kundi 9 na malalaking phoenix ang nakaukit dito. Higit sa lahat, hindi rin makapasok si Lu Chen. 9 na inukit na phoenix ang nagtataglay ng ilang uri ng makapangyarihang kapangyarihan, na humaharang sa daan para makapasok. Nang marating niya ang tuktok ng Jufeng Mountain, hindi siya makapasok, paano payag si Lu Chen? Gayunpaman, sinubukan ni Lu Chen ang kanyang makakaya, at ipinatawag pa niya ang malaking ugat ng ulap ng dragon, ngunit hindi niya masira ang blockade dito. Kung wala kang sapat na lakas, hindi ka makakapasok kung hindi ka makakapasok. Walang pagpipilian si Lu Chen kundi maglakad sa gilid ng malaking bato, tingnan ang 9 na inukit na phoenix, at tingnan kung mahahanap niya ang basag na switch. 8 phoenix ang sunod-sunod na sinuri, ngunit walang mga pahiwatig. Gayunpaman, sa noon ng huling dilaw na phoenix, nakita ko ang isang malaking handprint. May nakakatakot na enerhiya na dumadaloy mula sa malaking handprint na iyon na nagpaparamdam sa mga tao ng matinding pressure. Ang mekanismo ng hangin na iyon ang nagbuklod sa buong malaking bato. At ang malaking handprint na ito ay hindi ang unang pagkakataon na nakita ito ni Lu Chen, mayroong isang kaparehong malaking handprint sa Zhenshu Mountain. Iyan ang tatak ng kamay ni Emperor Feng Yao. Emperor Seal. Si Emperor Feng Yao ay tinatakan ang Jufeng Mountain, siya ba ay tatatakan ang katawan ni Jiushan Phoenix? Sumimangot si Lu Chen, at nagkaroon ng ganoong ideya, sa ganitong paraan, ang katawan ng Jiushan Phoenix ay nasa ibabaw ng malaking batong ito.